Eto na nga mga chong, marami tayong updates patungkol sa Gilas Pilipinas. NBA big man Bruno Fernando ng Angola sinabing tatalunin ang Gilas. Gilas starting 5, kilalanin. Ngayon nga na mayroon ng official 12-man lineup ang ating national team na maglalaro ngayong FIBA World Cup, ay sino-sino nga ba ang possible starting 5 ng Gilas kontra Dominican Republic? Unahin muna natin ang backcourt position at ang aasahan nating gwardya sa starting 5 ay itong si Scottie Tuhati. Sa lahat ng gwardya na naka-lineup ngayon para sa ating national team ay si Scottie nga ang pinaka-reliable pagdating sa pagpapacilitate ng opensa. Napakalawak ng court vision at wala na nga tayong nakikitang solidong point guard na po pwedeng maasahan. Hindi naman po pwede itong si Japayuki Ravena dahil nauubos nga ang kanilang oras dahil sa puro dribble at turo-turo na nagre-resulta ng turnovers. Hindi nga po pwede yung dribble drive hanggang mamatay ngayong FIBA World Cup. Kaya naman, ito ngang si Scottie ang kinakailangan sa starting 5 ng Gilas Pilipinas dahil sa lawak ng court vision nito at kapag nakita kang open ay papasahan ka nito agad. Para naman sa shooting guard ay itong ating naturalized player na si Nolly De Clarkson. Pwede nga ring maglaro ng point guard itong si Jordan Clarkson, pero mas maganda ang ipwesto ito sa shooting guard position. Si Scottie na ang bahala sa pagpapacilitate ng kanilang opensa at ang focus na lang ni Jordan Clarkson ay pumuntos. Perfect fit talaga itong si Clarkson para sa Gilas Pilipinas dahil ang problema ng Gilas, nakakulangan sa outside shooting, ay po pwede niyang mapunan dahil meron din itong magandang outside shooting. At the same time ay madali rin itong makakapag-penetrate to the basket at may ko-complement nito ang ating mga big men. Speaking of big men, ay dumako naman tayo sa front court position para sa small forward na pasok sa starting 5 ay itong si Ray Malonzo. Panigurado, marami ang magre-react kung bakit isasama ko si Malonzo sa starting 5 ng Gilas Pilipinas. Puro lang naman daw dakdak ang alam. Ang sagot dyan mga chong ay kung titignan natin ang official 12-man lineup ng Gilas Pilipinas ay tanging si Malonzo lang ang nakikita nating bagay na bagay sa position na yan. Agile player, mabilis, kaya naman perfect talaga ito sa small forward at makakasabay din si Malonzo pagdating sa depensa. At karamihan sa star player ng kupunan ay nasa small forward. At ito ngang si Jamie Malonzo ang pupwede nating maasahan dyan. Actually, dalawa nga sila ni Papa Dwight ang pinagpipilian natin para sa small forward position. Pero dahil sa mas kinakailangan natin ng depensa, ay si Malonzo ang ipapasok ko sa starting 5. Pagdating naman sa power forward ay itong si AJ Edu Manzano. Sa lahat nga ng big man ngayon ng ating national team ay ito nga si AJ Edu Manzano ang pinaka-reliable big man. Impressive performance din ang ipinakita nito sa lahat ng tune-up game ng ating kupunan. At sa haba at skill set na mayroon, itong si AJ Edu Manzano ay sa power forward ko nga ito ipopwesto. Kaya nitong sumabay sa loob ng painted area at the same time ay kaya rin itong maging stretch big man. At kung magiging maganda nga ang ipapakita nitong si AJ Edu Manzano ay napakalaki ng chance ng Gilas na makakuha ng at least isang panalo. Panghuli sa starting 5 sa center position ay itong si Bossing Vic Soto. Alam natin kung ano ang mga pwedeng maipakita ni Kai Soto. Kahit na hindi ito makapag-contribute pagdating sa puntos, makakuha lang ito ng couple of big rebounds ay malaking tulong na. In summary, ang ating starting 5, Scottie Tuhati, Nolly De Clarkson, Ray Malonzo, AJ Edu Manzano at Bossing Vic Soto. Sa kabilang banda naman mga chong, NBA big man Bruno Fernando ng Angola sinabing tatalunin ang Gilas.
Ayon nga sa article ng Spin.ph ay sinasabing Bruno Fernando eager to lead Angola past Gilas despite home court disadvantage. Ang bakbakang Gilas at Angola nga sa Group A ang pinakamasasabi nating match na kupunan dahil rank 41st nga itong Angola at number 40 nga ang Gilas Pilipinas. Ayon mismo sa nasabing NBA big man na si Bruno Fernando ay excited na nga daw sila at very positive na makakuha ng panalo. Ang mga ka-bracket nga daw nila ay great teams at great players. Ang Pilipinas nga daw ay may home court advantage. Hindi nga lang daw Gilas players ang kinakailangan nilang paghandaan, kundi ang crowd sa loob ng venue. At tingnan na lang natin kung sino ang makakakuha ng panalo sa pagitan ng Gilas at Angola.